lagi yung tatandaan na pwede ako magkamali, pwede ako mag-fail, pwede kita i-fail. Kaya wag ka sa akin titingin, sa kanila ang tingin mo palagi. Kaya sa mga nagsasabi na ako palipat-lipat, patalon-talon, paalis-alis at junkie. Hi, fantastic morning! Sir Toma, Madam, thank you po. BP Marie, thank you. After 48 times of attending consecutively ng CISL and annual awards, grabe di ako makapaniwala, first time ko palang magtotalk sa CISL. No? So anyway, samahan niyo po ako sa aking journey. I hope na sana kahit paano may matutunan, no? Or baka meron ng same experience ko. Sino ako? Anong background ko? Paano napunta sa ganitong klaseng industriya? Bago ako magsimula, pwede ko munang marinig, sumigaw ng hep-hep ha, hep-hep. Sino yung mga first time sumali sa ganitong klaseng industriya? As in, first time niya sumigaw ng hep-hep? Yung hindi pumipiyok ha, huwag niyo ako gayahin. Sino yung first time? Hep-hep? Hep-hep! Wow, ang dami. Second question, sino naman sa inyo dito, yung katulad ko na walang kadala-dala, sumigaw ng hooray? Hooray! Aba, marami rin mga scammer dito ha. No, anyway, sino po ako? Ako po si Vinci Abella and ako po ay lumaki sa Bangkal, Evangelista. Sino po nakakaalam ng Evangelista Bangkal? Makati. Wow, madami-dami din, no? So yung lugar namin, sikat yan sa mga kotse. Pag nawala po yung side mirror mo, punta ka lang dyan. Nandyan lang yon. Pag napatunayan mo na sa'yo yung side mirror, meron kang pruwebang, may picture ka, 50% off. Pag yung kotse mo nakarnap, isipin mo lang na misplace mo, nasa Bangkal lang yon. No, so dyan ako lumaki. Yung lugar namin sa Bangkal, hindi naman sobrang hirap, hindi rin naman sobrang yaman. Meron ako dito ka-IFER na awarded din at natutuwa ako, sobrang umaangat siya. Asa si Jeff Lumactod? Si Jeff Lumactod, taga Bangkal yan. No? Si Jeff, nakikita niya ako, naglalaro ako ng basketball before. So, halo yung lugar namin, merong may pera, pero meron ding wala. Nagkataon lang yung tapat ng bahay namin, bakanting lote. So, yung tapat ng bahay namin, tambayan ng mga adik. So, yung mga Kaya lumaki ako sa environment na nakikita ko yung mga sa harapan ko. Pero, sa kabilang side na street namin, maayos naman. So, ito ako, kita nyo, di ba? Anong hawak ko? Uminom ba kayo niyan? Di ba? So, ito yung pamilya ko, di ba? Ako lang nakadamit, lahat nakahubad. Pero, tatapatin ko kayo, hindi ako nanggaling sa mahirap na buong pamilya. Ako po ay blessed, taliwas sa kwento ng karamihan na mga tipikal na kwento na inalipusta ng pamilya, inaway ng pamilya, minamaliit. Ako po hindi. I'm super blessed and privileged na mahal ako ng pamilya ko, napapalibutan ako ng mga successful kahit papano na tao. Yung kapatid ng nanay ko, yung mother side ko po, yung lola ko, nasa US po silang lahat. Lahat ng kapatid ng mama ko, 6 sila. Yung 5 nasa Amerika. Kaya yung nanay ko po, lumaki sa mga pinsan. Yung mga pinsan ni Ermat, medyo maganda ang buhay, successful, mga taga-Ayala, Alabang. So okay na okay sila, as in okay sila. Yung father side ko naman, nasa employment naman. Pero mga matataas ang posisyon. Yung lolo ko, meron siyang human resource company na up until now, gumagana siya. Kaya kami nakatira sa Bangkal. The reason kung bakit kami may bahay sa Makati, dahil regalo yun ng lolo ko sa tatay ko. Unfortunately, common ba tong kwento? Yung kamag-anak mo yung mayaman pero hindi ikaw? Sino yung mga ganun dito? Kayo ba yon? Yung successful yung mga tsahin nyo, supportive, nagbibigay, nagpapaaral, pero kayo yung hindi, kayo yung na-in-between. May ganun ba dito? So, ganyan po yung buhay ko, no? Kami po yung na-in-between. Bakit? My father chose his passion. Yung tatay ko po ay musikero. Hindi ko po alam kung kaedad niyo po yung tatay ko. Titingnan ko po yung mga itsura ninyo. Medyo amoy lupa. Mukha nga kaedad niyo po yung tatay ko. Kung alam niyo po yung banda na kumanta ng Wala Ka Bang Napapansin. Alam niyo yun? Sige nga, kantahin niyo nga. Sa iyong mga... Tsaka yung kumanta ng Lapit Mga Kaibigan. Kantahin niyo nga. Yan po yung unang banda ng airpat ko. Anong banda yon? Alam niyo ba anong banda yon? Asin, no? So yung tatay ko po, nag-asin, tapos bago po siya pumanaw, yung huling banda niya, yung reggae. Sino nakikinig ng reggae? Alam niyo po yung kumanta ng Bilog na naman ang buwan. Yan, dyan po yung huling banda ng tatay ko, nag-bass po siya dyan. Tapos, yung tatay ko po, laging uma-attend ng Beatles night. Kung mapapansin niyo po sa picture, ito, batang-bata pa po si Eli Buendia. Ito si Rico Blanco. So, Razorheads siya River Maya. Kaya, yung family namin, medyo malapit sa banda. Kaya lang, way back po, yung banda noon, fame lang, walang fortune. Tama ba? Hindi katulad ngayon, may Spotify, may YouTube, bawat galaw nababayaran ka. Noon, si Papa walang ganon. No? 7 kami magkakapatid. Alam ko yung pakiramdam na walang pera. Pero blessed ako kasi meron akong kamag-anak na mayayaman. Alam mo yung pagkasama mo sila, nakakaranas ka ng sasakyan, nakakakain ka ng masarap, pagkasama mo yung tita mo, ang ulam niyo pork chop. Pero pag uwi ng bahay, back to ketchup. Alam mo yung ganun buhay? So ganun yung buhay ko. I saw both sides of the world.
Kaya nga hindi ako galit sa mayayaman. Kasi yung mga mayayaman na kilala ko, mababait. Nagkataon lang na kami, hindi. Pero don't get me wrong, naka-video yan. Ma, wala akong sama ng loob sa'yo. Hindi ako magiging ganito kundi dahil sa'yo. Mahal na mahal kita. Sobrang proud ako sa'yo kasi at age 10 years old, namatay na po yung tatay ko. Kaya, ma, kung nasan ka man ngayon, Char, boy pa yung nanay ko. Nasa bahay lang. No? So, ma, sobrang papasalamat ako sa'yo kasi bumuhay ka ng 7 bata. Kaya kami po ng mga kapatid ko, hindi po kami lumaki magkakasama. Yung 2 kapatid ko po, yung panganay, yung doktor, tsaka yung ate ko, lumaki po sa lolo. No? Yung isa naman po, yung 2 naman lumaki sa auntie. 4 lang kami nakatira sa bangkal. Tapos yung isa kong ate, pag-ganon-ganon. Kaya nagiging kompleto lang kami ng mga kapatid ko pag may Christmas, pag may New Year, at saka pag may namatay. Pipili ka na lang gugustuhin mo dun. Pero dyan lang kami magkikita-kita. Kaya sinipagan ko, alam mo, sa totoo lang po, sa sobrang hiya ko sa pamilya ko, kasi to tell you honestly, hindi po nanay ko nagpapaaral sa akin. Elementary, high school. Mga tsahe ko po, pasa-pasa sila. Bunutan sila kung sino magpapaaral sa akin. Pati baon, ganyan. Kitang-kita ko po yung hirap ng nanay ko, kung paano siya kinakatok ng mga bumbay, pag sinisingil siya. Kaya sinipagan ko nung high school. Nagtapos ako na maayos, nagsalutatorian ako, and then, syempre, kahit papano, siguro, naging way out ko, naging takbuhan ko bilang walang tatay, wala akong masumbungan. Introvert ako nung bata, wala akong makwentuhan. Nag-basketball ako. Diyan ko binuhos yung mga frustration ko, lungkot ko. Nabiyayaan tayo, nakapaglaro tayo sa isang collegiate na eskwelahan. So, kahit papano na itawid ko yung sarili ko, nakapaglibre ako ng pag-aaral. Kaya lang, sabi ko nga, siguro sa sobrang sipag ko mag-aral nung high school, medyo nakalaya ako nung bandang college. Kaya medyo naabuso ko. Pumunta yung nanay ko sa school, pagtingin niya, third year college na dapat ako. Pagtingin niya sa grades ko, pang first year college pa rin. Kasi 1 buong taon, in-enroll ko, 3 PE, 3 NSTP, 3 religion. Lahat yun exempted ka pag varsity ka, di ba? 1 taon wala akong pasok. Nandun ako sa May Bilagyo, sa Robinsons, at saka sa likod ng Binil, nagiinom after ng training. That was my life, pinabayaan ko. Kaya, nakatako sa varsity. Eto na. Sino ulit dito yung mga nakailang kumpanya? Sigaw ng hooray! Hooray! No, so, napadpad ako sa networking. Paano? Nung tapos na yung career ko sa varsity, meron akong kaibigan, kapitbahay ko, kababata ko. Sobrang close ko. Kilala nila Abjela yan. In-invite niya ako. Umuwi ako. Pag uwi ko, sobrang excited. Sabi niya ganito, pare, sorry, may bata. Sorry. Nadala lang. Pare, yayaman na tayo. Alam mo, sobrang nakatingin lang ako sa kanya. Alam mo, sabi ko sa kanya, paano tayo yayaman? Nagiinuman tayo kagabi, wala ka nga ambag. Yung pulutan natin, libis na Vienna sausage, galing pa yun sa padala ng tita ko, yun yung pulutan natin. Sasabihin mo, yayaman tayo. Pero, napao niya akong sumama. Alam mo bakit? May magic word. Libre kita. Pizza Hut tayo. Yan din ba sinabi ng katabi mo, lilibre ka niya? To cut the long story short, yung pagpunta ko doon, sobrang ready akong manglait. Bilang kaibigan, di ba? Yun naman ang gagawin mo, di ba? Wala ka ibang gagawin. Sa dami ng sasabihin ng speaker na maganda, ang hahanapin mo yung... Yun ang intention ko, pang-asarin lang siya. Kaya lang, nakalimutan ko, the prior that day, nag-apply ako ng trabaho. Kasi nga, yung nanay ko, menopausal baby ako. Senior citizen na yung nanay ko, college pa rin ako. Kaya kailangan kong gumawa ng pera, tanggap ko. So nag-apply ako the day before. Hindi ko nasasabihin, isang fast food chain, no? Naka-video kasi kayo. Hindi ako natanggap. Ewan ko, bawal siguro pogi, madam. No, hindi ako natanggap. Tapos nag-apply pa ako isa. Call center naman. Since naka-video kayo, ayoko sabihin, mamaya, ma-send nyo sa Hindi ako natanggap, alam mo bakit? Kasi di ba uso nung bata kayo pag mag-a-apply, meron kayong number, tapos tulukin nyo yung kaibigan nyo, kunyari kayo yung employer. Akala ko pinatitripan ako ng mga kaibigan ko. Ginago-gago ko yung sagot, yung pala totoong na. Sabi sa akin, anong English ang lubayan mo? Sabi ko, give me a loan. To cut the long story short, na-trauma ako mag-employment out of desperation. Guys, take note of the word. Out of desperation, napunta ako sa networking. At diyan ko rin nakilala si Abjen. Diba? That time si Abjen, from Southville, spokening dollar, ang puti, ang hinhin, achiever, may kotse na siya that time, pa-millionaires club na siya that time. Ako, ang entrada ko nun, Robin Padilla. Ang mga banatan ko nun, sagutin mo na ako ngayon habang buhay kitang liligawan. Tapos itatapat ko yung aya sa kanya pag yung mga tsahin ko sa Ayala Alabang ang may party. Para akala niya mayaman ako. Hindi niya alam, taga-bangkal ako. No? So eventually nalaman niya, pero super happy ako kasi lahat ng kumpanyang pinasukan ko, kasama ko si Abjen. No? And this is the company na una ko napasukan, meron ako na-realize dyan. Sa kumpanya na to, marami ako mga kasamahan, marami MDC. No? Galing sa kumpanya na yan. Ayoko magbanggit ng pangalan. Ito na lang yung sign namin. Ganito yung sign namin. Yan. Ayan. Magsasawa ka sa mga signs. Marami akong signs na ilalabas ngayon. Ito yung first sign. Dito, tumalino ako.
Na-practice ko yung speaking ability ko, no? Gumaling ako magsalita dito sa kumpanya na to. Pero, wala kaming pay-in. Pero, mababa yung sales namin. Pero hindi kami pumuputok. Bakit? Isa lang na-realize ko. Dito, yung kumpanya namin na to, yung may-ari, magaling mag-talk. Tama, maraming idea. Pero wala siyang makinarya para patakbuhin yung mga idea niya. Tama ba? Nonsense yung talino kung wala ka rin pera. Do you believe? Lahat ng idea mong maganda, kinakailangan ba pera? That was my realization that time. Umalis kami sa kumpanya na yan kasi ang bilis ng mga distributor na iiwan yung may-ari. So sumama ako sa upline ko. Napunta kami sa second company. Ayan. Hindi ko na sasabihin yung kumpanya, pero ito yung sign namin. Hindi ko na sasabihin ko ano. Diyan ko nakilala si Ab Stephen, si Abda. Ayan si Abda yan. Diyan nag-ugat ang simula, ang origin ng pinamagatan ni Sir Tom na Chupatos. So diyan kami nagkakilala ni Da. Bata pa si Da tatay. I think 15, 16 years old si Da that time. First time niya mag-network. Dito naman, pumasok kami. Sobrang laki na. Nung pumasok kami, may mga kumikita, may mga sports cars and everything. Yung may-ari, siguro pwede ko sabihin mayaman, may pera. Kaya lang, nagkaroon sila ng issue na BIR sila. Nung na-BIR sila ngayon, hindi siya yung nagpapatakbo nung utak. Ang presidente, networker, nag-hire siya ng presidente. Kaya nung nagkaroon ng trouble, wala siyang relasyon dun sa mga distributor. What? So anong realization ko sa pangalawang kumpanya ko? Meron siyang pera, pero hindi siya marunong kumreate ng relational leadership. Tama ba? Hindi pwede na may pera ka lang. Kailangan may puso ka din kumausap. Kailangan ikaw bumababa ka din sa ilalim mo. So, ang bilis talaga ito. Natakot din kami. Kasi that time, years ago, hindi pa ganun ka-establish ang networking. Kumbaga, pinagdududahan pa, kaya kami natakot din kami. So, umalis kami. Ito na yung third company namin. Hindi ko sasabihin yung kumpanya, pero ganito naman yung sign. O, di ba? O, mananawa nga kayo sa signs. Itong kumpanya na to, pioneering. Di ba? Sino nakarelate sa ganyan? Uy, sama ka dito. Bago to. Uy, sama ka dito. Una ka. Sama ka dito. Una ka. Litong-lito ka na. Sama ka. Di mo alam saan ka pupunta. Sabi nung nag-invite sa akin, pare, yayaman ka. Sabi ko, may yumaman na wala. Ikaw pa lang. So ako naman, nabenta sa akin yung idea ng pioneering na pag-una ka, yayaman ka. Pag-una ka, sa'yo lahat. Naniwala ako, kumapit ako sa vision na yon. Tumodo kami ngayon. Pero syempre, dahil galing na ako sa dalawang kumpanya, kahit papano, may skills na ako eh. Nakakapag-close ako ng malaki. So meron kami na-close dito ng malaki. Almost 10 million one deal. Doon kami pumutok ni Upgen. At pumutok din ng balita. Natulpo kami. Sabi ko sa'yo, hindi mo ako mapapasuko sa networking talaga eh. Nasa Davao ako. Sino mga taga Davao? Nag-build ako dyan sa Davao. Memorize ko yan. 2 taon ako dyan. Lanang, Ecoland, Bahada, tama ba? Mlang, Digos. Tumagal ako dyan. Nung tumatawag si Sir Rapi, nasa Davao ako. Hello, Sir Rapi. Umiiyak ako. Alam mo bakit? Wala akong kasama eh. Nasa mumurahing apartel ako ng 450 pesos per day. Ang kinakain ko cup noodles. Tapos tatawagan ka ni Rapi Tulfo. Baka ikaw maihiga sa brief. Ewan ko lang. Tama? Pero dahil wala naman akong kasalanan, no? Ako naman yung nagko-close lang ng deal. Siyempre, naintindihan ako ni Sir Rafi. So, tinawagan niya pa rin yung may-ari pa din. Okay? So, ito na yung mga NBI. Dito na kami nas company. Kaya ako ikaw, tingin mo wala ka na ma-invite, tingin mo nahirapan ka na, paano naman ako? Tama? Nasa YouTube ako, di ba? Na-post yung mukha ko. Pero ba't until now nakakapag-direct ako? Kasi hindi totoo yun. Tama ba? So umalis ulit kami dyan. Pang-apat na kumpanya, hindi ko sabing anong kumpanya, pero yung sign namin ganito. Alam mo, kulang na lang, ganito yung sign namin. Mabubuo ko na lahat eh. Ang pangako na naman, pioneer, naniwala na naman ako. Nagpauto na naman ako. Yung third company ko, sorry, nakalimutan ko, ang realization ko nito, kahit magaling ka, kasi magaling mag-close yung may-ari namin, networker yung may-ari. Kahit anong galing mo mag-close, tandaan mo to, iba ang backbone ng kumpanya. Iba ang logistics, iba ang marketing, iba ang R&D. Tama ba? Iba yan. Hindi porket magaling kang mag-close, pwede ka na magbukas ng kumpanya. Trust me, natulpo na me. Pagsalpak namin ni Da, si Da hindi sumama sa third company. Buti na lang kung di nakakulong ka ngayon. Pero bumalik ulit siya sa akin, uto-uto eh. Ewan ko, baka crush ako, sir. Okay. Grabe si Da, hinataw, tinodo. Cheque, 86,000, good news. Pagpunta ng bangko, hindi ma-withdraw. Hindi ko alam anong papaliwanag ko kay Da. Pero tumuloy pa rin kami, wala kami magagawa eh. Nag-pandemic na. Good news, ang produkto namin, pandemic ha, patok na patok, perfume. Lahat nakamask. Yung Joe Malone, amoy Karl Malone. Yung Katy Perry, amoy Steve Perry. Wala ka na maamoy eh. Pero dahil naniniwala si Da, focus pa rin. Tapos, ito na rin yung kumpanya na si Upgen, from distributor, naging training director. So, tatanungin mo ko, okay naman. May libreng kotse. Ito na pala yung, sorry, nakalimutan ko. Ito na yung moment na feeling ko, lokohan ng networking. Lokohan pala kayo ha. Sige, magpapa-offer na ako. Itong fourth company ko, yung opportunity moment ko. Kotse, kondo, panggalaw. Lahat yan, hiningi ko. Sige, magpo-produce naman ako eh. Magda-deliver naman ako eh. Pero ito natutunan ko sa fourth company ko. Kahit ibigay pa sa'yo yung Ferrari, pero pag bulok ang kumpanya,
takbong pang bios lang yan. Kahit anong gawin mo. So hindi rin kami nakabuelo, naipit din kami dyan. Medyo hard yung ano ko dito, pag alis ko dito kasi mabait sana. Alam mo yung mabait yung may-ari, kaya lang kasi, ito yung gusto kong linawin sa lahat. Hindi kasi sapat na mabait ka lang. Kung magkaibigan tayo, mabait ka, very good yun, pero nagnenegosyo tayo, hindi pa din mabait ka lang. Dahil may mga buhay na nakataya, tama? That time, ayoko na mag-network. Si Upgen, true story to may dumating na product, kulay dilaw. Anong product kaya yon? Burndy. Binili niya sa Shopee. Sa sobrang pride ni Upgen na i-PM yung mga kaibigan namin dito sa industriya, ayaw niya sabihin, bumili pa siya sa Shopee. Kasi sobrang curious niya na sa iPhone. Ako that time, dalang-dala na ako sa networking kasi ako yung mukha eh. Tama, ako yung naiipit palagi. Tama ba? Tayo naiipit? So that time, sabi ko, sige ganito. Titignan ko muna lahat bago ako mag-decide sa iPhone. Patingin muna ng lahat. Alam mo, may isang buong buwan, pwede ako magbukas ng grocery store sa dami ng networking products na meron ako. Puro pinadala, name it, lahat yan. Siopaw, siomai, lahat yan. Diba? Juice. Diba nakakatawa lang minsan, no? Ini-endorse nung mag-asawa, mag-ibang kumpanya. Ano kaya ininom nila sa bahay? That time, wala na eh, sobrang ayoko na. Kaya lang, nung naintindihan ko yung kumpanya ng iPhone, na-welcome kami ni Sir Tom. That time, via Zoom, sir, no? Via Zoom, no? So, ito yung upline ko before, Mama Madam Kim. No? Ito yung nasa Las Casas. Ito yung realization ko sa iPhone. Dito ko lang nakita, magaling ba yung may-ari? Mayaman? Pogi? Maganda? Matalino? Yun ang kailangan para magtayo ng kumpanya. Hindi pwede basta-basta ka lang magtatayo. Hindi dahil naisipan mo lang. Madaling magbukas ang tanong, kaya mo bang panindigan? Sobrang gaan. Nung pumasok kami sa iFern, sobrang gaan. Para ang dali magpa-pay-in. Para ka namimitas ng candy. Kaya nung first 90 days namin, ang bilis. Ito nga, wala pa akong picture ng top D. Sa sobrang bilis namin nakapag-top D. Pumasok kami June 2. Hindi muna ako lumantad kasi nga may check pa ako sa kabila. Akala ko makukuha ko. June 15 na, hindi ko pa rin nakukuha. Sabi ko, hindi na, kailangan ko na magpakita. So, meron lang ako 15 days para tamaan yung top D. Nasa pool ko siya, wala pa akong picture. First 1 month ko, Rolex. First 90 days, Mini Cooper. Yan. Nakikita nyo? Kita nyo ba? Ako rin hindi eh. First 4 months, Millionaires Club. In 20 months, Multi-Millionaires Club. After 1 year, na-hit ko na yung first $500,000. Pero syempre, dahil nga may blockage pa eh, hindi pa ako nakakadiretso kay Sir Tom. Bihira pa kami mag-usap, no? Meron pa ako kailangan pagpaalaman bago kami mag-usap. So, yung full blessings, hindi ko pa nakukuha. No? Kaya ganun-ganon pa ako, aangat, mababa. That time, pasaway din ako, no? Pero, nung umalis na, yung upline ko, nagulat ako, sayang, walang picture, no? Imagine nyo na lang. Drawing ko, in-invite ako ni Sir Tom. In-invite kami ni Sir Tom and Madam Kim sa isang fashion show kay Sir Bang Puata, yan, no? So, out of nowhere, bigla niya akong piniem. Sabi niya, go here. From then on, para sa akin yun yung go signal na ako na bahala sa'yo. Tututukan na kita. Alam mo, anong na-appreciate ko kay Sir Tom? Hindi yung galing, hindi yung pera, hindi lahat yan. Hindi naman ako MDC, hindi ako Presidential Director. Ang dami ng kumita ng malaki. Sa totoo lang, si Sir Tom and Madam Kim, wala na silang oras. Kahit papaano, di ba? Mayroon na silang mga leaders na na-build. Pwede na silang mag-stay doon. Pero alam mo, kahit ang lalim-lalim ko na, binabaan niya ako, tinutukan niya ako. Kaya nalagay ko dyan, Alignment 2024. Dyan na totoong pumutok yung income namin. And dito namin first time na close yung deal, yung Jollibee Cooperative, 8,000 bottles ng vitamin D. BMW, pagkasunod, pumasok na yung second wave. First time ko mag-top 10 because of Sir Tom and Madam Kim's guidance. Si Upgen nakapasok ng Umbrella Academy na hindi naman lahat nakakapasok dyan. Pinatikim ako ni Sir Tom and Madam Kim ng experience sa Dubai. Solid gold. Nice. Second, transaction with Gen 1, 5.2 million naman for an active naman this time. Birth of medical missions, dito ko lang na-experience na yung networking, pwede mong gawing medical mission. Na yung networking, pwede mong ipasok sa gobyerno. And the reason behind all the success na nakuha ko for the past 2 years na minimentor ako ni Sir Tom and Madam Kim, sila yung rason, hindi ako. Bakit? Di ba sinipagan ko rin naman sa ibang kumpanya? Ginalingan ko rin naman sa ibang kumpanya, di ba? Bakit hindi ko kinita yung ganyang kita? Doon ko napatunayan na hindi ikaw yung totoong magaling. Ang totoong magaling, yung sistema, si iFern, si Sir Tom, and si Madam Kim. Lahat tayo, bit-bit lang tayo ni Sir Tom and Madam Kim. Ngayon ko naiintindihan, si Madam Kim, pag umaattend sa mga sosyal, mga event, nag-aayos si Madam Kim, todo makeup siya palagi, lagi siyang presentable. Si Sir Tom pumupunta ng mga convention, nagtutok. Ngayon ko naiintindihan na lahat ng yon hindi nila ginagawa para sa kanila. Ginagawa nila yan para dumali yung trabaho natin mag-close ng deal. Kasi yung totoong binibili ng mga prospect mo, hindi ikaw, yung kredibilidad ng kumpanya. If you want long-term results, kailangan mo ng company na pang long-term din. And this is the proof. Ito si Da. Ito yung tatay ni Da. This was 20 years ago. Ngayon ito si Da. Nasa iFern. Kumikita naka-chideng, naka-Rolex. 3 kumpanya, dinala ko si Da. Hindi ko siya nagawang maging successful. Si Sir Tom and Madam Kim lang ang nakapagpa-successful sa'yo. Hindi ako.
And lastly, who's your why? Bakit mo to ginagawa? To my first class family, andyan pa ba kayo? Guys, thank you. Maraming salamat. And this is the right time na rin para humingi ako ng pasensya. Sorry sa mga panahon na nagkukulang si Upline, no? Yung mga lapses ni Uplines. Pasensya na, no? As your Upline, humingi ako ng kapatawaran. Pero sana, lagi yung tatandaan na pwede ako magkamali. Pwede ako mag-fail. Pwede kita i-fail. Pero si Sir Tom and Mama Madam Kim, hindi ka papapayaan. Kaya wag ka sa akin titingin. Sa kanila ang tingin mo palagi. And lastly, yung baby ko, 2021 nung pumasok siya si Sia. Ngayon, dalawa din sila, nasa iFern pa rin kami. Kaya sa mga nagsasabi na ako palipat-lipat, patalon-talon, paalis-alis, at Jackie, Thank you, iFern.